Boy Bagyo, Bon Gualvez, Mr. Explosive Gary De Leon. Ito ang Presinto 5. Bawat krimen may kwento. Hihimayin ang lahat ng anggulo. Dahil misyon namin ang kaligtasan mo. Tulong! Babarilin kita! Papatayin mo ako eh! Nawawalang pulis sa Bulacan, bangkay nang natagpuan sa sinementong septic tank. Ang biktima, tinagtad ng bala sa kanya mismong kaarawan. Construction worker na masyado raw sumbungero sa amo, pinagtulungang patayin ng magkapatid na katrabaho. Heto naman, bolerong afam, tiklo sa Batangas. Ang kanyang modus, paibigin ng mga Pinay para lang pala ibugaw. Babaeng admirer, patago na palang sinubaybayan ng bet niyang lalaki ng 6 na taon. Si ate mo girl, present sa anumang okasyon. Ayun na! At nauusong money hunt challenge ng ilang content creator. Nakatutulong nga ba o nanggagamit lang? Sa mismong kanyang kaarawan, naglaho ang isang pulis sa Bulacan. Pilit mang itinago ang krimen, kusa naman itong umalingasaw. Ang pulis na isang linggo ring nawala, bangkay na ng matagpuan sa loob ng septic tank. Ang pulis sa septic tank. Hindi gaya ng pelikula ng komedyanteng si Eugene Domingo, hindi biro ang sinapit ng isang pulis sa Bulacan. Sa kuha ng CCTV sa terminal ng tricycle sa Barangay Mohon sa Malolos City, makikita ang 46 anyos na si Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr. Pumasok siya sa isang bahay. Maya-maya, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril. Napalingon ng ilang tricycle driver sa lugar pero hindi na nila ito inusisa. Yan na pala ang huling beses na makikita siyang buhay. Makalipas ang isang linggo, bangkay na nang matagpuan si Kasaway noong January 31. Inahon pa siya mula sa septic tank na sinimento at tinambakan ng mga basura. Tadtad din ang tama ng bala ang katawan ng biktima. Base sa investigasyon, nakadestino si Kasaway sa Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit. Ayon sa asawa ng pulis, nagpaalam lang daw ang mister na may pupuntahan sa kasumakay ng motorsiklo. From the moment that he was tagged as missing or reported to be missing, our police officers had been working around the clock to discover, uncover, to establish what really happened. Lumabas sa investigasyon na planadong patayin ng biktima. February 1 nang maarestong 3 sa mga sospek. February 5 naman nang madakipang gunman sa Tagum, Davao del Norte. Nagpalipat-lipat daw ang sospek at mukhang may balak pa raw mga ibang bansa. From Bulacan, he went to Manila. Sumakay po siya ng aeroplano going to Cebu. And then from Cebu, nag-byland po siya going to Dumaguete City. Then from Dumaguete City, byland also, nagpunta siya ng Misamis, Lanao, and Tagum City. Isang kakilala raw ang pinuntahan ng gunman sa Tagum City. Pero ito rin mismo ang nagsuplong sa kanya sa mga pulis. Mula sa Davao del Norte, ibinyayang sospek pa Maynila. Sumuko kalaunan ng 2 pang sangkot sa krimen. Sa ngayon, 7 sospek na ang hawak ng mga pulis. Isinailalim sila sa drug test at lahat sila nagpositibo. Naungkat ding sangkot silang lahat sa bentahan ng illegal na droga. Kaya isa ito sa mga nakikitang motibo sa krimen. Medyo masakit po sa mata yung mga accomplishment at saka yung mga intelligence activities ng ating biktima. So we are looking at the possibility na ito pong pagpatay ay wala pong ibang motibo kung hindi job-related na. 4 pang sospek ang patuloy na tinutugis. Kabilang ang isang mamamahayag na ama ng isa sa mga naarestong sospek. Sinubukan daw niyang itago ang krimen na nangyari sa bahay ng kanyang anak. Pinuntahan po nila yung tatay kasama yung anak to inform the father na mayroon pong namatay doon sa vicinity nila. Medyo nagalit na po yung tatay. Tinanong po ng anak at saka ng mga kasama niya kung anong gagawin.
And according to him, is tanggalin doon. Kasi mangangamoy. Damay rin sa kaso ang mga tricycle driver na nakarinig ng mga putok ng baril pero walang ginawang aksyon. So makita mo dito yung conspiracy to conceal yung cadaver. Natagpuan na rin ang baril na sinasabing ginamit sa pagpatay. Sumasailalim na ito sa forensic examination. Nasampa na ang mga suspect ng reklamong murder. Sa trabaho, may nabubuong magandang samahan o minsan may iringan. Ang magkapatid sa Batangas, idinaan sa dahas ang sama ng loob sa sumbungerong katrabaho. Pinagtulungan nilang bugbugin saka tinodas. Nakaandusay at nakasako ang ulo ng lalaking ito nang datna ng mga pulis sa gilid ng kalsada sa Tuwi, Batangas. Nang siyasatin ng bangkay, nakitang may tama siya ng bala sa ulo. Base sa investigasyon, isang construction worker ang biktima. Ayon sa mga nakakita, huling nakasama ng biktima ang mga katrabaho niyang magkapatid na sina alias Sugar at Nori. Napag-alamang nagiinuman silang tatlo hanggang sa nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pisikalan. Yung pong kapatid nitong si alias Nori na si alias Sugar ay katulong po sa pagbubugbog dito sa ating biktima po. Kung nawala na po ng malay itong ating victim, dinala po ito sa isang lugar na may mapuno at doon po accordingly binaril po itong ating biktima. Agad namang naaresto ang mga sospek. Pag-amin nila, matagal na silang asar sa biktima. Masyado raw itong sumbungero sa kanilang amo. Meron po kasing isang trabahador sila natanggal na malapit po sa mga sospek na ito. At parang ang pinaghihinalaan po na nagsusumbong o parang nagre-report ng kung ano-ano dun sa kanilang amo ay ito pong ating si victim. Nakakulong na sila at nasampahan na rin ng reklamong murder. Susunod sa Presinto 5. Babaeng admirer na 6 taong nagpaka-stalker para sa isang lalaki. At afam na ang modus ay paibigay ng mga Pinay, pambubugaw pala ang totoong pakay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Presinto 5. Mahilig ba kayo makipag-chat sa mga AFAM o foreigner online? Ingat lang mga kapatid, lalo't usong-uso pa rin ngayon ang mga manloloko. Gaya na lang ng isang foreigner na modus ang mambola ng mga Pinay. Kapag napaibig ang biktima, saka naman niya ito ibubugaw online. That's not anything. Naabutan pa ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang babaeng ito habang nakaset up ang ilaw at kamera sa isang bahay sa Batangas. Isa lang siya sa mga Pinay na ginagamit sa cybersex din ng isang foreigner. Panay apela naman ang banyagan suspect ng aarestuin na ng mga pulis. Kahit nang pinoposasan, hindi siya tumigil sa kakapalag. You listen first because I'm telling you what your violation is. Yeah, I'm being arrested, attorney. I'm being arrested. At kahit nang basahan siya ng kanyang mga karapatan, You understand these rights? Answer. Do you understand these rights? No, I don't. isang tip ang natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group mula sa isa sa mga biktima. Ang modus daw ng foreigner, manligaw ng mga Pinay online. Pag kumagat, saka mga alok ng racket. Papaibigin niya, actually sa dating apps nagsimula, then pag nahulog ang loob, ito ay inimbitahan niya na mag-meet up at bibigyan niya rin ng offer na trabaho na maging model. So, bata nagkataon na dahil napalagay na ang loob, so ito ay iningganyo na mag-involve na sa sexual explicit activities. 100,000 pesos ang pangakong buwan ng sahod ng AFAM para mag-model. Pero ang photoshoot kuno may halong kahalayan. Bukod sa ilang laptop at camera, kabilang sa mga nakumpiska ay mga sex toys at mga malalaswang video at photo na ibinibenta ng AFAM sa isang website. Ito po ay nakakonect sa isang online platform para ibenta ang kanyang mga video through online, earning, well, of course, dollars for every show ng mga kababaihan natin. Pinapadala niya ito sa isang apps na para sa mga sexual
presentations. Itong babaeng biktima ang nasagip mula sa apartment at townhouse ng dayuhan suspect. Well, we considered them as illegally detained kasi hindi sila makalabas. At tinatakot sila, so nagkaroon pa ng manipulation sa kanila, kaya stay in lang sila. So, kaya ngayong isa nang makatakas, nag-report sa ating himpilan. Sinampahan na ang suspect ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at ang kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Attorney, I'm being arrested. Hindi krimen ng paghanga, pero hinay-hinay lang sa pag-express ng feelings, mga kapatid. Gaya na lamang ng susunod naming kwento, kung saan yung simpleng paghanga tila nauwi na sa obsession. Heto si Patrick Rojas, isang singer at content creator. Sa TikTok pa lang, higit 150,000 na ang kanyang followers. Kaya hindi nakatakatakang may magiging tagahanga siya. Kwento niya, taong 2018 nang makilala niya ang isang babaeng tagahanga. Hanggang sa napadalas na ang kanilang usap. Akala noon ni Patrick, simpleng admirer lang. Back in 2018 po kasi ma'am, may nag-approach sa akin na girl, nagpapagawa siya ng fan sign. Hindi ko in-expect na parang dadating sa point na parang until 2026 magiging obsessed siya sa akin. Hanggang sa sunod-sunod na raw ang pang-i-stalk ni admirer. Mula sa singing contest na sinalihan ni Patrick hanggang sa kanyang trabaho. Halos feeling close din daw si ate girl nang pati sa mga family get-together abay present siya. 50th birthday ng nanay ko. So, nangyari to 2023. So, nagulat ako na sa kalagitnaan ng birthday party, dumating si stalker. Sobrang gulat na gulat ako. May dalang pizza. And dun yung mga kaibigan ko, nagulat din. And nagtataka sila, sinong nag-invite dito. Example, kahapon, nag-my day ako sa gym ako. And then today, pumasok ako sa gym. And after 10 minutes, nasa bicycle ako eh. Parang nagba-bicycle ako, equipment sa gym. And then, may nag-hello sa akin, parang hello, hi, Pat. Tapos nagulat ako, siya na naman. Umabot ng 6 na taon ang stalker era ni ate girl. Ultimo mga kaibigan ni Patrick, mini-message na rin niya. Ang creepy pa rin ma'am, ikwento. Pero sobrang nakaka-trauma talaga kung babalikan. Kasi nga naka-block na siya sa lahat ng social media accounts ko. Umabot na siya sa Gmail ko. Sobrang creepy lang po talaga balikan lahat ng pag-i-stalk na ginawa niya. Natunto ng News 5 ang sinasabing stalker ni Patrick na itago na lang natin sa pangalang Girly. Sabi niya, hindi raw sinasadya ang mga encounter nila ni Patrick. Kasi nga pa nagkakataon lang po na yung pinupunta ko po, pinupunta niya rin po. Hindi naman po ibig sabihin po no na palagi ko po siyang sinusundan. Pagdating naman sa pag-message sa mga kaibigan ni Patrick, sabi ni Girly, close din naman daw siya sa kanila. Gate pa ni Girly, friend lang din daw ang turing niya kay Patrick. Plan po ako na i-surprise po yung mama niya po. Hindi po ibig sabihin po na boyfriend. Ibig sabihin po may relationship na po kayong dalawa. Ibig ko lang po sabihin doon, boyfriend po, it means lalaking kaibigan po. Yun po yun. Ang mensahe ni Girly ngayon kay Patrick, Nagpapasalamat ako dahil nagkakilala tayo at kahit pa paano naging friends tayo. Alam mo naman kung gaano ako naging mabuting kaibigan sa'yo. Kaya sana ma-appreciate mo ako at sana hindi mawala yun at yun lang masaya na ako. At tsaka wala akong masamang intention sa'yo. Kaya wala kang dapat ikatakot. plano sanang ireklamo ni Patrick si Girly. Pero hindi na rin niya ito itutuloy, lalo't hindi rin daw maganda kung sa kanya magmumula ang reklamo. Susunod, Money Hunt Challenge ng ilang content creator. Tulong nga ba sa mga nangangailangan? Magbabalik pa ang Presinto 5. Usong-uso ngayon sa social media yung mga money hunt challenge ng mga vlogger na tila ba madaling paraan para kumita.
Pero yung akalang katuwaan, madalas nauuwi na sa pisikalan. Totoo nga bang pagtulong ito mula sa mga vlogger o isa lamang content na may masama palang impluensya sa publiko? Ayun na! Agawan! Hanggang sa magdaganan, hanggang gumagapang, makuha lang ang box na may nakadikit na pera. Ganito kapisikal ang nauusong Money Hunt Challenge online. Nakuha niya na. Okay, bibigyan ko na lang kayo. Wala, hindi ba? Sa video nga ito, halos magkasakitan na rin ang dalawang lalaki. Makuha lang ay tinagong pera sa likod ng poster sa pader. Ayan lang dul. Tungaan nyo. Uy, may nauna. Eto pa. Ang magkakaibigang ito sa Cabuyao, Laguna, natripang di i-content ang Money Hunt Challenge. Gusto ko po makapagpasaya ng mga tao tsaka makatulong sa iba, sa mga walang-wala. Kami po yung superhero nila. Kasama sa may pa-money hunt si Efren Banal, aka Kuya JR Vlog sa Facebook. Yan! Nakuha na! Nakuha! Hindi man daw kalakihan ang sahod niya bilang delivery rider, gusto pa rin niyang makatulong sa iba. Lalo't minsan na raw siyang natulungan ng ibang content creator. Kasi hindi naman po tayo may pera, kumbaga yung binibigay po natin sa mga followers, sa mga nangingi po kahit paano, ay tira lang po sa mga sahod ko po. Kumbaga, pag may natitira po sa sahod ko, siya ko naman pong i-share din sa mga followers ko. Kasi yun po yung naranasan ko nung nakarang taon na kailangan ko talaga ng pera at saka pambili ng bigas. Sinamahan namin silang magpa-money hunt sa isang kalsada. Tinago nila ito sa ilalim ng mga bato. At wala pang 5 minuto, pagkatapos nila mag-post online, heto't may dumating na para maghanap. Mabilis din itong nakita dahil sa ilang clue sa kanilang post. Tig 500 pesos ang mga nakakuha ng pera. Malaking bagay sir kasi bihira kang makakapulot ng gantong ano. Malaking tulong din po kasi to. Bakit? Para saan mo gagawin? Pambili pong bigas, gano'n. Pang gasolina, pang araw-araw din. Isang araw na to, sakto na to. May mga humahabol pa nga kahit tapos na ang challenge. Wala na, nakabilis. Hoy, wag kayo magagawan! Para sa sociologist si Dr. Gerald Abergos, bagamat nakakaaliw ang Money Hunt Challenge, lumulutang nga lang dito ang hindi pagkakapantay-pantay sa antas ng lipunan. Nagiging problema kapag ang kahirapan ay ginagawang content. Kapag pinapakita ang mga tao na naghahabol ng pera or na camera. Pangamba pa ni Doc Gerald, baka mawala na raw ang sinseridad ng pagtulong sa kapwa. The point here is, para saan yung ginagawa? Is it really sa pagtulong sa tao? Is it really for entertainment? Is it for views? Patos lang naman tayo dito, ibadaligo ka ba? Hiling lang ni Doc, hindi raw sana masangkalan ng dignidad ng isang taong nais matulungan. Mas mainam din kung ang ibinibida ng mga content creator ay ang diwa ng bayanihan nating mga Pinoy para hindi na magmukhang nagagamit ang ilan para sumikat lang ang iba. Inano ko pa dito. Airport na lang, tumingin na lang tayo sa airport, kahit sa airport na lang. Bawat krimen ay nagsisilbing paalala na hanggat may mga masasamang elemento at mga mapagsamantala, hindi dapat tayo nagpapabaya sa ating sarili. Sa inyong paligid man o online, laging mag-ingat at maging mapagmatyag. Dahil misyon namin ang inyong kaligtasan. Ako po si Gary De Leon. At ako naman si Mon Gualvez. Hanggang sa susunod na linggo kapatid, ito ang Presinto 5.